magandang gabi po sa inyong lahat o magandang araw kung kailan ninyo napanood ang video na ito. Welcome back to my channel, Football sa Sock Sergeant. Ang pinakalayunin natin dito ay maka-interview tayo ng mga coaches. May pakita natin na ang football sa Sock Sergeant sa Region 12 ay buhay na buhay. So nagkapalad po tayo na makaimbita ng isang coach mula po sa General Santos na area. Please welcome Coach Louie. Ako si Coach Louie Velasquain, head coach ng RMMC General Santos City. The same time, head coach ng Bahia del Sur Football Academy. C-license PFF coach din ako. Gusto rin kitang tanungin yung journey mo as a player. Paano ka ba nagsimula sa football? Paano ka ba na-hook dito sa laro na ito? I play football since grade 4. Since grade 4, pero naging varsity ako sa high school na. Graduate ako sa Mindanao State University, General Santos City High School. Then nag-graduate din ako sa Emission General Santos City, Tumbler College. Varsity ako for 3 years high school and then 5 years sa college. Then paano tayo na napunta naman sa coaching? Sino may nag-encourage ba sa iyo o ano man? Hindi, actually wala nag-encourage sa akin. Siguro for the love of the game, nandun sa passion. Parang tumatanda na tayo, nagkakaedad. Gusto din natin i-share yung mga idea natin or mga skills and techniques sa football sa mga kids para mayroong susunod na mga next generation. So, sa start mo ng coaching, coach, tapos nagkaroon ka ng license, anong journey ang dinaanan mo bago ka nagkaroon ng lisensya? Yes, actually nag-start ako ng paging coach na yung volunteer coach. Walang sahod, walang allowance. Mostly yung mga student namin is yung mga less fortunate kids under Father Angel Benavides ng Diocese of Marbel doon sa Angels Field. Naawa kami sa mga bata kasi gusto maglaro ng football pero walang nag-guide at saka nagturo. Kaya nag-volunteer ako for almost 6 years for Football Beyond. Naging coach trainer ng mga bata from 5 years old up to 15 years old. Yung sa naman coach? Yung sa RMMC na Bluefins? Actually, si RMMC Bluefins, partner namin sa Football Beyond. Nilagay ako ni Father, ni-recommend ako as head coach ng RMMC. Pagkatapos namin magka-license, kaya napunta ko sa RMMC. Baga, split namin yung Football Beyond para mas lumawak yung coverage namin, madaming maturuan. Yung Football Academy naman, coach, paano ka napasok? Yes. Ang Bahia Football Academy is under the ownership of anak din ng RMMC owner, si Sir Basti, ang may owner ng Bahia del Sur Football Academy. Ako din yung parang technical director din doon at saka ako yung head coach. Under sa akin, mayroon akong 6 license coach and 12 license coach. Yun yung minamanage ko this time for the academy. Itong academy naman, anong mga edad ang napabilang dito, coach? Okay. Sa Bahia del Sur Football Academy, we have 4 years old up to 15 years old. Estimated na sa almost 200 na yung mga student namin for Bahia del Sur Football Academy in General Santos City, composed of different schools. Paano itong pagpasok ng mga players dito? By recommendation? Sa Bahia del Sur Academy, ganito yung namin. Pag galing sa ibang schools ay mayroon silang registration fee, then mayroon din silang monthly fee. Yun din yung pinapasahod namin sa mga licensed coach natin na yung iba yung student din, baga tulong sa kanila pang allowance. Yung mga less fortunate na mga student natin na marunong din mag-coach, may license yung iba, din para makatulong sa pag-aaral nila, pinasahudan namin sila pag mag-coach sila sa Bahia del Sur Academy. The same time, varsity ko rin sila. Mostly of my coaches is galing from RMMC. Actually, they are my players since elementary
hanggang naging licensed coach sila at saka ngayon mostly of my players since elementary professional na rin halos sila lahat yung first batch ko. Magandang experience yun, coach. Mm, mm. Gusto kitang tanungin yung coaching philosophy po ninyo. Okay. Coaching philosophy ko, actually focus ako sa attitude over skills. Yes. Number one ko develop, tinitingnan yung characteristic at saka attitude ng mga players, then ang skills. Yes, talaga. Kailangan yung attitude nandoon. Kasi paminsan may mga players na magaling pero iba ang Ayo. attitude. Yung kanilang development, hindi magandang. Marami ako nakitang players na ganyan, magaling, technically magaling pero ang attitude wala. So, walang nangyari sa kanila. Wala. Ano naman yung approach natin, coach, sa player development naman? Ano ang inuuna talaga natin? Technical skills, mindset? Actually, sa different approach kasi, pag grassroots kasi, more on technical skills yon. From 4 years old to 15, basic dribbling, basic passing, lahat ng basic sa football, yun yung tinuturo. Kasama na din yung mga attitude, respect, discipline, tinuturo din yan. Sa college naman, ako din yung head coach. Iba din yung approach sa kanila kasi medyo may mga ano na yun medyo may edad na. Iba na, Ang iba technical, na iba na. Actually, ang technical doon, almost finished na. Actually, tactics na ang approach doon. Oo. Ano naman Turo yung sa kanila. leadership style natin, coach? Bilang coach, Leadership, ano yung leadership style ninyo? okay. Ang leadership style ko, more on ako hindi naman ako, parang nagatanggap ako ng mga suggestion like my players, parents, pero the decision making sa akin pa rin. Final Open ako sa suggestion. Suggestions. Okay. All suggestion, especially sa mga parents ng mga kids. Open ako sa suggestion, pero the final decision is sa akin talaga. Anong mahirap i-handle, coach? Yung mga kids ng mga parents o yung siguro yung mga galing sa mga parents, hindi naman masyado nakikialam yun, no? Based on my experience kasi, pag grassroots, mahirap i-handle talaga yung mga parents. Kasi mas na-excite yung mga parents kumpara sa mga kids pag naglalaro Oo, may time pa naman. Ang parents, merong imagination na kung anong klaseng player maging ang kanilang mga Yes. anak. Yes. Actually, iba kasi yung expectation ng mga siyempre parents. Gusto nila pinakamagaling yung mga kids nila. Pero in reality, makita mo, hindi naman. Pero wala tayong magagawa doon kasi normal reaction yun as parents. Oo. Mahirap i-manage talaga ang grassroots. Yung tactical mindset naman natin, coach. Pag-usapan natin paglaro naman. Ako, pag grassroots kasi, sa technical, more on dribbling and shooting. Doon sila masaya doon tayo attacking talaga sa kanila. Pag mga bata naman, gusto attack yan. Pag grassroots kasi, sa orientation ko, more on fun yan fun games. Tingnan mo kung saan masaya yung mga kids. Number 1, masaya sila sa dribbling. Number 2, pinakamasaya sila sa shooting. Doon ka magpo-focus. Madidevelop yung skills nila pag masaya yung mga bata. Pero pag pinahirapan mo ng training yan, maghihinto yan. Kahit magaling pa na player, ang pinaka-the best na approach kasi sa grassroots is fun games talaga. Yung communication style naman natin, coach. Paano kayo nakikipag-communicate sa mga players ninyo? Kasi hindi natin maiwasan, meron din mga conflict paminsan. Pag bata kasi maingat tayo, iwas kami na salita ng bad words. No bad words allowed sa amin Kahit ano pa ka, hindi naman masasabing bad, kahit ano yung bata, kailangan natin mag-adjust. Kaya dapat makikita nila sa coach is parang good lang lahat. No bad words, ganyan. Yan yung mga rules ko. Bawal lang bad words sa academy namin. Kung anong attitude ng bata, dapat i-adjust natin yung sarili natin sa kanila. Dapat masaya sila. Bawal pagalitan. So, sa lahat ng viewers natin, makikita natin ngayon na buhay po ang football sa Region 12, particularly sa lugar ni Coach Louie sa Jensan.
Wherein yung mga bata, merong academy, may football academy sila doon. Tapos si Coach Louie din, nagko-coach din ng college team na RMMC Bluefins. So, ganun yung football dito sa Region 12. Maraming nagmamahal, maraming community na gusto talaga ang football. Ano ang ating long-term vision para sa football sa General Santos City, Coach? Yung long-term vision natin dito sa football sa General Santos City, actually, yung problema natin, yung after college natin ng varsity, saan sila pupunta? Yun yung problema natin. Yung plano kasi namin dito sa Jinsan, magkakaroon tayo start tayo ng semi-pro for the Okay. nag-graduate na ng mga football player. Kasi kung makikita mo dito, lahat na nag-graduate, lumalaki na yung tiyan, inom na lang, ano ang ginagawa nila kasi wala nang football. Ang gagawin natin dito based sa plano din ng boss ko, gusto niyang magkaroon ng semi-pro, going to pro para yung mga football player talaga na passion nila football talaga after nila mag-graduate ng college, meron pa rin lalaroan. Yun yung Yes. vision namin at saka gusto namin magka liga dito, national, probably national din, even international. Mayroon kami mga field na dinidevelop dito 11 aside, yung plan namin sa 4 na 11 aside field. Standard, Olympic standard na mga field. Sinong gumagastos sa field na yun?